Guys, we are back with a new SB19 video. Today we are watching Brady Set Puksan with SB19 vs Gunda interview. This was tagged on Twitter, so I can watch it because someone put subtitles. I am super excited. SB19 have been uploading the Christmas content, but it doesn't have subtitles. So if you guys know of subtitles, please tag me on Twitter because I keep checking every now and then just in case people tag me. I'm so excited. And yeah, on Sunday I just went to watch the Pax Attack documentary, and I still have my Pax Attack the documentary bracelet, and I will do a video with I vlogged a little bit and then to show you what I got at the documentary. But yeah, it was amazing. I was so emotional. I saw myself. It was fun. So yeah, okay, let's go. Let's watch this together. What's up mga GB? This is Ultimate GB Vlog DJ, and for today's video, bibisitahin ko ng pa-surpresa ang SB19. Nalaman ko na meron silang dance rehearsal, so pupunta ko sila sa dance studio kasi baka mapagod na sila, dadalan ko sila ng mga breads para naman ganahan sila sa pag-rehearse. Okay, let's go! Puntahan natin ang SB19. Let's go. I wonder what they're rehearsing. Ang gawin ko pag surprise ako sa kanila, hindi pala ako welcome dito sa dance studio at hindi nila ako kausapin. Mapapahiya ako, siguro iiyak na lang ako. Pero sana naman kibuin nila ako na pagdating ko dyan, kahit hindi nila ina-expect, magiging happy sila na dumating ako. So let's see. Halika na, halika na. Hi! Hi! Actually, ikaw talaga yung pinunta ko dito kasi sa lahat mukhang ikaw ang gutom. Kaya nagdala ako ng pang-merienda mo. Kasi mukhang busog na busog silang lahat eh. Yes! Naramdaman ko parang pagod na kayo kasi may dance rehearsals daw kayo today. Kaya sabi ko, dadalhin ko man sila ng konting makakain. Nagkakape si Pablo para may maidaw-daw man lang sila. The snacks is literally just bread. SB19! Okay, I really want that onesie coffee cup. Ang ganda ng hair ko. Nagulat ako pag linggo ko sabi ko, si Justin ba to? Hoy, hoy! Okay, so makakain ko ito. Makakain yan, totoo yan. Totoong tinapay yan. Meron ako mga iba't ibang uri ng bread para sa inyo, para makain nyo sa kalagitnaan ng rehearsals nyo. Ito ang SB19. Is that an inside joke? SB19. Yes. Wait, it's so funny, but Ken looked so confused. Like, he was looking at, like, so confused. Ken looks like he's confused. Kasi siya na Spanish bread kaya SB19. Yes. Dahil na Spanish bread. Spanish bread! Okay, now I get the inside joke. Ay, Diyos ko, iba. Nilagyan ko ng 7 herbs and the spices. Spanish bread nga. Oo. May palaman ba ito? Yes. Sama ng loob ang mga pinalaman ko dyan. Tingnan mo si Sam. Does it have a feeling? I feel like that's dry to just eat bread like this. Bakerist? Diba, tingnan mo nakasmell si Justin. You know what? I could see Justin having a little bakery. Diba? Winner ang bread. Pasensya, galing kasi ako sa school today. Huh? Oo. Eh, ano lang, nag-cutting ako for you guys. As a fangirl. Diba yung ibang fangirls nag-legit? Mukha ba akong estudyante? You look so good. You look so good. If Ken tells you look so good, him king of fashion, then you do. Ay, yan yung gusto ko marinig. Actually, nag-iisip ako pupunta dito. Ano kayang pwede kong irigalo sa SB19? Kasi malaki utang na loob ko sa kanila. Ang dami nilang sinakripisyo para sa akin, lalong-lalo na sa magpasikat. Kaya sabi ko, I would like to make sure na sa Pasko, silang pinakamasaya. Nag-promote pa talaga ako ng kanta ko, no? Dahil gusto ko kayo ang pinakamasaya sa Pasko. Kaya nag-iisip ako, ano kayang pwede kong irigalo sa inyo? Kaya yung Instagram nyo, dinudot-dot ko, tinitignan ko, ano ba mga suot nila, ano ba mga hilig nila? Kasi gusto ko magiging masaya kayo pag binigay ko yung regalo. Grabe naman po. Kaya expect Pablo put his bread in the coffee. That sounds amazing. Oh, Pablo and Ken are sharing a coffee. Okay. Gumawa ako ng pelikula na panonoorin natin yung sabay. Oh, okay. That's why the bread. It's called Breadwinner. That makes sense. Actually, kinansel po namin para. Hoy, nakakahiya. Lagyan nyo to ng palaman. Ganito lang ba talaga tayo? Tatayo lang tayo? Meron tayo pwede. Halika po. Nagpagawa po tayo sa kanina lang. Wow, ang dami nyo namang in-invest para dito sa kunya. I mean, literally everyone
everyone seems to be enjoying that bread. Sa inyo, tuloy nyo na to. Maraming salamat po. Na-enjoy nyo na yung SB19. Nasaan ubos na yung 19 na piraso ng ng Spanish. Parang nakabos dito na. Ang liliit ng katawan pero lalakas kumain. Okay, mag-alala, meron pa. Yes. Ito, try nyo to. Alam mo kung anong klaseng tinapay yan? Empanada. Ensaymada. Special to. Ito ensaymapa. Hindi pwedeng pangkaraniwan na ipapakain ko sa inyo. Kailangan parang damit and custom made. Di ba, Rain? Ganon. Ensaymapa. Kasi nga, di ba, mapa yung theme song ng bago namin pelikula, And the Breadwinner is na napakaganda. Pag kinain niyo yan, alam mo yun ang tanong ko, anong lyrics? Anong ibig sabihin? Mas malalim bang ibig sabihin ng la tara-tara sa Sharang Dara ni Donna Cruz? At saka yung Shabadak ni Mr. Disco? Actually, mas malalim po yung doobie-doobie. Mas malungkot yung kumakanta ng dubi-dubi. It's so funny because they actually talk about La Tara Tara on the documentary. Kasi po yung lola ko dati na anak ko, parang pag pinapatulog kanya, parang hinihilig ka. Parang meron silang ginagawa. Tapos parang, out of nowhere, parang pumasok yung melody na yun. Somehow, I feel like na nadidinig ko siya nung bata. La tara 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 tara. Actually, yung Yeah, line mapa na has yun, this hindi effect ko on naman you. sabihin, nung You will pinasok cry. yun sa teaser namin, nag-iba yung mood ng teaser. When was this filmed? Was this filmed like a long time ago? Laking bagay nung la-tara-tara na yun. Kaya masarap yung Probably not because Josh has his split hair. Insane mapa. Pag kinain nyo, hindi kayo maliligaw. Actually po, inahantay ko lang po na GPS pa. May GPS yan. Justin, kumain ka naman. Pablo, That's a lot of bread. Ayan, gusto mo bang tikman yan? Iyan ang bago kong binig. Alam mo ba anong tawag dyan? Ano sa tingin mo yan? Mamon light ang tawag dyan. Siyempre kasi bago yung kanta nyo. Okay. I didn't get the joke. I'm like, what? Moonlight, okay. Yeah, me too. Do I even remember the name of any of their songs? Parang kanta nitong Mamon Light. Mamon Light. Oh, ito, tikman mo para sa'yo talaga ito. Ang alin? Ito. Pandesal? Ay, hindi to pandesal. Pandistor. Special para sa'yo yan. Talagang binigyan yan para Just not them just eating bread. The silence is really loud. Depende. Yan kaya ang una mong tanong sa akin nung nakita tayo. Sabi niya, kamusta ka naman, Lumi? Isa, okay naman. Pero sabi niya, nakakapagpahinga naman po ba kayo? Yung kaso wala pa, grabe yung mga tanong ni hindi, ang hirap sagutin. Di ba yung mga, pag pinakinggan mo, ang simple lang ng tanong, nakakapagpahinga ka ba? Kamusta ka ba? Minsan ang hirap sagutin. Minsan kasi parang yun lang din yung kailangan ng mga tao na paligid. Kamustahin mo sila. So ngayon, kamusta ba si Josh? Medyo ano lang, medyo... okay lang yun pa. minsan parang burnout, gano'n. Sumabot siguro. Sabi ko nga lagi, minsan it's just a bad day but not a bad life. Yeah. So ano lang, pagka hindi okay ngayon, bukas ulit, baka okay. At saka, valid yung burnout ha. Yung iba kasi akala ka na ang arte nito, konting kibot, burnout. Pero kung talaga na-burn, you have to address that feeling, that situation, yung state mo yan, para makapagbigay ka rin ng pahinga sa sarili. Yeah. Pero ano yung emotion mo na nalalabas lalo yung artistry mo pag nararamdaman mo? Galit? Bagot? Saya? Lungkot? Sa akin may pagkahalo-halo po minsan eh, pero mas naig yung yung lungkot pag binabalikan ko yung past. Diba? At saka sabi nila mas madali daw talagang sumulat ng kantang malungkot kaysa sa mas masaya. Kasi pag masaya nagiging cheesy. Yeah, tama. Eh, sino yung mahilig sa inyo gumawa ng kantang malungkot? Lahat ba kayo? Actually, parang maganda po namin. Lahat. Personal experience ba yun? Meron pong mabigat na malungkot, pero namang malungkot kasi yan yung nangyayari sa'yo. Pero you treat it as motivation. Justin, ikaw, ano namang emosyon mo nagpapalabas ng artistry? Pero ako po, personally, lungkot po. So, pag personal po, gusto or personal project,
umiiral yung artistry ko pag malungkot po ako. Pero pag I feel that's kind of normal for artists. You get very inspired by heartbreak and sadness. Yung makulit na mapakasar. Yung pag nagre-rehearse magulo. To be honest, lahat po naman. Hindi. Siguro depende po sa Sino yung ma-physical na magulo? Yung ma-physical? Yung sa grupo yung mahilig magsundot ng puwet. Ako talaga kasi yung bata ako, nag-aalala ko, doon ako dumidikit sa barkada kung mahilig magsundot ng puwet. Kasi lahat na nagpipikong sa kanya, ako lang yung nag-i-enjoy talaga. Biruin mo naman, lukuhin mo naman ako, hinahanap-hanap ko na rin. Sino pinakabastos sa inyo? Si Joe. Sino pinakapiko? Perverted blood. Ako? Ako? Sensitive. Pili ko ako. May time po dati, hindi ko sila pinansin for ilang months yun. Talaga? Hindi naman 6 Ang months. hirap doon na ilang months kayo nagpapansin, magkakatrabaho Oo, kayo. magkakatrabaho. Kasi kami sa Showtime, 15 years na kami hindi nagpapansinan niya. Pinaplastic ko lang talaga siya on air. Oo, kasi hindi ako masyadong kinakausap siya. Hindi nakakadistract ang pangit niya. Hindi ko ma-stand. Ay, sino na lang pinakamaraming opinion lagi? Josh. Ikaw. Pero okay naman sa inyo yun. No! Is this a roast? Akala niyo lang po, mabait yan. Hindi mabait yan. Sino dito yung yung laging kawawa? Siguro si Pao. Example po, alam mo yung totoo. I could see that. Ano po siya nanalo? That's true. Tapos pati yung That's true. di ba yung hindi mo mabuta tayo mga nagsushoot? Hindi mo mabuta. Tinatry ko pero Hindi, kasi mas malalaki sila sa'yo. Kaya dapat hindi go up ang kinatong grow up dapat. Pero masaya naman yung grupo niyo lagi. Yes po. Kasi fun, kali Sobrang fun nga po, minsan nasusobrahan yan. Pero mas masaya po kami, parang gano'n naman. Pero hindi pala kayo naghahang lagi together. never. Yung lalabas I wonder if together. they're like secretly planning the next tour that they're gonna drop out of nowhere. Pero may mga trip po kami together na masaya rin pong i-try talaga. Pero Ano hindi yung po natin trip pwedeng na common ipilit. sa inyong lahat na, ito, pag itong trip na to, sama-sama kami rito. Performing po. On stage. Actually, doon po kami nako-complete. I mean, doon po kami talaga yung pagka-work related. Doon po kami nako-complete talaga. Pero pagka outside of work, parang bibihira kahit po vacation. Pero mahal niyo naman ang isa't isa. Yung isa kasi di ba magkaiba yung sa pagkarelasyon, minsan depende eh, mahal o yung relasyon, minsan yun. Pero sa amin siguro, ano naman. Feeling ko may love doon, di ba? Yung pag pinipili niyo ta. Di ba katulad sinabi, parang sa relasyon, di ba hindi naman lagi nakakakilig, pero pinipili kita. That's love. I love you guys. Alam mo, ang tagal na namin kayo napapanood, naririnig na yung pangalan niyo. Parang ang tagal, yung tagal na rin sa, sa showbiz, ilang years. Going 6 po. 6 years. 6 na. 6 na po pala. Sino yung nag-girlfriend sa inyo? Kasi di ba parang pag grupo kayo, tapos may pinangangalagaan kayong career, tapos parang ang hirap magka-jowa, ang hirap makipag-date. Actually. Paano yun? Yeah, I wonder like how, because if they did, people would have probably taken photos and posted online. Tapos parang, mag-girlfriend. Tapos parang reason mo nila mag-focus sa That is so crazy, but they do have a point. You need to focus on your work. Umiyak ako kasi parang... It is a distraction. Dapat ganun. Umiyak ako for him. Parang namin nag-away din. You fought for it. Teka lang, kanino pa ito may buhok sa bibig ko? Kanino kayang buhok to? Tignan niyo muna kung ano. Kala ko galing ka pong Showtime. Ikaw lang nagka-girlfriend, girlfriend sa inyong band. Hindi. Actually, before po mag-start ng SB19, meron jowa. Tapos parang isang araw nagising po siya na wala na daw po siyang love. And then he wrote a song about it. Nung sinabi niya nagising akong wala na siyang love, wala na akong love for you. Sana sinabi mo, sana hindi ka na lang nagising. Pero yung po, feeling ko talaga, dumadaan yung mga ganong relationship para lang may matutunan. Nagka-girlfriend ka na ba, Justin? Nakailang girlfriends ka na, Justin? Parang, 7. hindi ako makomit parang. So, parang merong mahaba. He said, I need my options. Situationship. Si Josh, nakailang girlfriends ka na? Let me count. Matagal siya
Ikaw, okay, nakailan ka ng girlfriend? Feeling ko ito yung pinakamatinik sa babae. Feeling ko lang, sa vibe ko lang, hindi. Ano po ako? Di po ako yung tipo man. Mas namamansin ng babae. You said if you're not wearing Balenciaga, I'm not looking at it. Kasi yung suspect. Yung i-describe mo yung tao. Pero sana yung description nyo dun sa tao, yung something na hindi pa namin masyadong alam. Sa una si Stel, si Justin ang magsasabi. Ready ka na ba? Ready ka na ba? May masasabi ka na? May masasabi ka na? Parang may pagbabantay sa may masasabi. Stel is ready for his acting debut. Meeting kayo. Sige, mag-meeting kayo. Oh my God, Ken! Sino magsasalita? Si Justin, ha? 1, 2, 3. Suspect! Pogi! Pero 3 oras magkayos! Ano ba? 40 minutes na nga lang. Bakit ang tagal mo magayos? Buhok ka lang naman, tsaka kilay lang naman inaayos nyo. Matagal po akong maligo. Pero Ilang mag-ayos. oras ka maligo? Siguro mga 1.5 hours. Ba't ang tagal? Gano'n ka kadumi? Maligo ako sa banyo. Oh my God! So matagal ako maligo. Bakit ka matagal sa banyo? Matagal po akong maligo. Marami po akong ginagawa. Ano? Nag-breakdance. Expect na ako ng something. You know, I could actually see him do that. Mabait mo si Justin sa'yo. O next, Justin, ikaw naman ang suspect. Si Pablo ang magsasabi. Ken is in a funny mood today. Justice is like, oh no, that's not good. That's not good. Ah! Wait, Ken literally got up for that. That is important to notice. That Ken got up on his seat, on his comfortable couch. This must be a good one. 10 over 10 agad. 10 over 10. Lakasan mo, Pablo. 1, 2, 3. Suspect! Malinis ang messenger chat, pero huwag naman talaga yung Instagram chat. Siya sa IG siya nagkakala. Hindi kasi si Justin friend ko. So yung mga nag-a-approach sa kanya, ano niyo po yun? Siyempre sa IG talaga marami talaga nagme-message Aba, sa atin. marami. Sobrang random. From fans to casual, ano, Yeah. diba? Sinasagot mo? Oh, the tea has been spilled. The tea is hot. Si GC. Mga picture. O, na si Pablo na. No, Pablo na. Pero si Ken ang magsasabi kay Pablo, ha? Ang serious nila. Ken is having so much fun. Nagsakta ng isa't isa. Aminin mo. Maganda yun. Approve kayo dun ha. Oy, approve Okay, kayo. approve sila. Pero kanino nagaling yung thought? Kasi pag ito mga ito nag-isip, corny ate. Walang thrill eh. Kaya sa akin walang thrill eh. Ganda daw. Again. This is a fun game. 3. Suspect. Gumawa na para sa object ng TV. Gumawa na? Ay, project para sa babae? Oo. Di ko alam na. Wala reaction! Anong nalaman? Ngayon lang. Ang dami mo alam sa lahat, ha? Wala kang reaction. We've got inside scoop. Ano yung high school? Pablo is taking it super in the heart. Kasi letter. Kaya nga po, ang bilis yung mag-iwat ng kanta eh. Nasa sula. Tapos ang tawag lang namin, art project. Okay, Ken, it's your time. Isa lang po ba? Pwede 5? Pwede 5? Dagdag ka pa. Pero may napansin ako, Ate Vice. Pagdating kay Ken, naging active si John. Bigla siyang gumanon, no? Ganyan ang kasama ang ugali nitong taong to. Gusto ko gumante. Ano? Ken, I would be scared if I were you. Malalayo ka rin natin dyan, pa. Don't cancel me, please. Naisip niyo yun eh. Kasi, nahihirapan sila kasi wala silang masama. Eh di yung nahihirapan, namimili kami ng the best kasi sobrang dami. Ikaw na, Ken. Game. 1, 2, 3, go.
Suspect. Ang ganda ng forma, pero 3 linggo na yung suot. Aba, may sabihin pa ka. Alam niyo ba kasi? Oh! That is so real! That is so real! He's been wearing that sweatshirt for 1 year. 1 year. He's like an anime character, you know? They just never change clothes. Explain. Magkawin ko may styler po kasi ako. So, every time na uwi ko sa bahay, lalagay ko lang po sa styler. Tapos, siguro ko siya na lang. Kasi po, branded po lahat ng damit ko. May styler po ako. Rick Owens, Balenciaga, let's go. Of course! He only knows one brand. Bumibili ako ng medya. Pinag-uusapan nila yung damit. Kaya nga po eh. Feel ko naiingit po sila sa akin. They are, Actually, gusto nila literally. snap na. Si Josh na. Yan na. Let's go! O, bibigyan kita ng chance makaganti. Gusto ba ikaw magsalita dito? Opo. Opo, daw. Nagsalita. Nag-suggest na naman po ako ng game. So, kung masisira ang group nito, wala akong kinalaman. Sila po mga nag-decision no? Sa mga sasabihin nila. Hey, let me cook. Let me cook. What? Oh, that must be a good one. I need to replay that little dive. Even Justin is on the floor. Opo, daw. Nagsalita. Oh my god, I'm so curious. I'm trying to think what that would be about, but... Sa mga sasabihin nila. Hey, let me cook. Oh my god, still. They are crazy today. Total sa hindi naman talaga galing. 1, 2, 3, go. Suspect. Umpisa pa lang ng araw pero pagod na siya. Okay, hindi. Bakit mo? Bakit nga? Pagod ako. Grabe, dami kong ginagawa. Alas 4 na ako nakauwi. Okay, ikaw na masipag. Marami po kasi siyang Oh my god. When I'm back with the girlies, we're gonna do that game. It's gonna be so fun. Blessing naman yung radio. Di ba, friends? Nabitin ako kay Stel. Hindi masyadong mabigat yung sinabi niyo kay Stel. Gusto niyo bang bumawi? Baba. Stel, ulit ka. Ang gaano mo sa'yo. Still, we've got more dirt on you. Uy! Grabe kayo talaga. Isa pa to. You can tell Still is nervous. Sino magsasalita? Si Justin. 1, 2, 3, go! Dati ba, hindi kayo mukhang suspect? Nagkapera lang kayo. Mukha lang kayo. Oh my god. I like that. Not again, just breakdancing. Happy ako kasi mukha nag-enjoy kayo. Oh my God. Ako lang yung nag-enjoy. That's such a fun game. Pero mukha naman nag-enjoy kayo. Thank you guys Thank you po. Sharing. Nakakatuwa. Sharing is caring. So, pinaka-na-happy ako. This is the first time na nakita ko yung ganyan. Kasi pag nakikita ko kasi yung performers. They look so happy right now. They look like gaguhan levels. so they're ready for the next door. Ang normal. Thank you very much for being very genuine to me. This po. Very authentic. So, parang gusto ko talaga maging friend niyo. Di ba sinasabi ko sa iyo, gusto ko kayo makakwentuhan din. Kasi, I remember the first time I met you guys in GGB, that was starting days niyo pa lang yun. Parang, I felt like you super adored me that time. Di ba gumawa pa kayo ng song for me?
Tapos nung nakita niyo ako, parang ang That was saya-saya so long niyo ago. sa GGB. Ang saya-saya niyo na na-meet niyo ako. So, yung treatment I remember that. na-appreciate. Salamat po. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa Magpasikat. Ang laking bagay ng ginawa niyo. Not just for my group, but for the audience. Yeah. Proud ako talaga doon. Proud ako dun sa ginawa natin. Yun yung yung kahit kailan nila mapanood, hindi siya malulumo. Yes. Tapos yung kanta niyo na salamat, pinayagan yung gamitin yung mapa sa I'm the Breadwinner. Yes. Thank you din po. Pinakulay niyo, tsaka binigyan niyo ng mas magandang kwento, yung kwento namin dahil sa kanta niyo. Are you guys breadwinner yourselves? Parang ganun. Kasi, for example, ako po, hindi po naman kami mayaman. Buong puso naman na magbibigay sa family, ganun. And I just want my family to have a life na hindi namin natatamasa noon. So, masarap makatulong and sobrang nakaka-proud sa sarili. Yung satisfaction na naibibigay sa iyo noon na makapag-provide ka sa parents mo, which is like, sila naman nag-provide sa'yo dati, pinapaaral ka, ganun. So, hindi naman yung parang may utang na loob ka. At inubliga ka, hindi Yes, ka hindi po. Actually po, ako po nag-ano sa bakit po kayo hindi nanghihingi sa akin? Tapos sabi na nahihiya. So, ba't nahihiya? Kasi hindi po kasi kami magkasama ng parents ko nung bata pa po ako. So, na-meet ko lang po sila nung 2 years ago, something. So ikaw, gaano ka nakatagal na breadwinner ng family ni George? To be honest, ever since po naging independent ako na nag-provide po, nag-try. So dati kahit training po, nag-racket, buy and sell, mga ganun po talaga. Ever since nung naging successful naman po, nakakapag parang ako na po talaga yung umakot. Ang swerte na lang din natin na ngayon kaya na natin at mas may sobra, hindi na ganun kabigat at ka-painful yung pagiging breadwinner. Yung pagiging breadwinner natin, parang pamamaraan na natin ng sharing. Yung parang i-share ko sa inyo yung kung ano yung tinatamasa ko. Basta huwag lang yung sobra. Abuso, ganun. Yeah, ayaw pero naman sa natin. totoo lang po, naman ako, parang iniisip ko siya as something na blessing pa rin na may napagkukunan ako lagi. Unlike before, na pag wala, tunga nga kami, dilat ang mga mata namin na hindi kakain. Ngayon po parang thankful ako lagi na may sobra. At saka ang bait ng Diyos kasi lalo sa mga times na nakakaramdam tayo ng burnout, He will find a way for us. Ikaw naman, ang saya ng part mo na, ikaw din, yung binigay mo na sa sarili mo na, choice ko na to, tutulungan ako mag-provide for my family. Opo, parang kasi growing up po kasi talagang nakita ko na yung hirap po ng parents ko, itaguyod kami magkakapatid. So, ginawa ko po yung lahat para makapag-provide until mabigyan po ako ng chance itong SB19. Tapos sabi ko, pagka naging successful ako as an artist, talagang doon ko po talaga gagawin yung best ko. And nung napanood ko nga po yung teaser po nung Breadwinner, nagusto ko po yung isang line yun na parang ikaw yung breadwinner, tapos parang bakit pagdating sa dulo ngayon, parang ikaw naman yung talunan. Actually, iniisip talaga siya ng lahat ng tao na, for example, ngayon, winning ka sa life mo, paano pag dumating yung panahon na hindi na ikaw yung in demand, paano pag dumating yung panahon na hindi ka na kailangan ng tao, talunan ka na, parang same pa rin ba ng nararamdaman mo or natatanggap mong attention yung makukuha mo pag hindi ka na breadwinner. So, sometimes, mafe-feel talaga natin na parang pagod na ako, ayoko nang gawin to. But, babalik pa rin yung reason. Bakit mo sinimulan? So, very thankful na may ganitong klaseng blessings na dumadating po sa amin na nakakapag-provide kami sa family and tuloy-tuloy. Sana wag pong mag-stop. And kung dumating man yung panahon na parang hindi na nga kami kailangan ng tao, hindi pa rin naman po kami titigil kasi yung dreams naman, it never stops. So, yun yung kasi, yung the sad reality of it. Ang saya pag nandun ka sa peak, pag nasa tuktok ka, di ba? Ang dami mong ini-enjoy, di ba? Yung finances, na-enjoy mo na yan, di ba? Mayroon ka ng pera, di ba? Tapos parang ang daming mabait sa'yo, ang daming nagmamahal sa'yo, ang daming mong kadikit, ang daming mong katuwang. Pero pag nawala yun, yung kakayahan mo sa pananalapi, yung ningning ng bituin mo, yung ingay ng pangalan mo, di ba? Ilan kaya yung matitira? Pero isa sa awa ng Diyos, yung mga minahal natin at pinag-share natin ng mga biyaya natin, hopefully, manatili sila hanggang sa dulo. Kayong dalawa, ang saya, di ba, sa punto ng buhay nyo ngayon, bukod sa nakakapag-share kayo, napoprovide nyo yung pangangailangan ng sarili nyo at higit pa. Ako po personally, hindi ko masyadong mag-grasp yung full idea ng bedroom ko. Kasi yung kuya ko sobrang dami na sa pagdating sa namin sa art,
Kasi kapatid ko naman si Josue, nagulong ko siya sa pagbawa. Yan talaga. Masasabi ko na, hindi ko kung ma-akin, parang Oo. But siguro, kami magkakapatid. Share kami doon sa friend to help the family. Napakaswerte mo. Ang swerte nun di ba? Yung, kumbaga parang ikaw yung nasa gitna, kasi ikaw yung kumikita, ikaw yung nagpo-perform, pero ang daming nakaalalay sa'yo sa likod para mabuo yung posisyon mo na nandun. Parang lamesa, di ba na, ikaw yung square, nasa taas ka, nasa tuktok ka, pero hindi ka makagiging lamesa kung wala yung 4 na paa sa ilalim. Napakaswerte kung kumpleto ka. Kung ikaw yung lamesa sa tuktok, tapos may 4 na nakasuporta sa'yo sa ilalim. Kasi minsan, ikaw lahat, di ba? Ikaw na yung lamesa, ikaw pa yung nasa ilalim, di ba? Ikaw pa yung ilalagay sa lamesa. Tapos ang ending, ikaw din yung madumi pagkatapos. Wow. That's deep. Just That's deep. deep, yeah. Anong naramdaman mo matapos yung mga sinabi mo sa kanya? Anong nararamdaman mo ngayon na may kasama ko sa Hindi mo siya tapos! Parang bubog talaga siya. Hindi dapat sili ng 5 months. Pero breadwinner ka ba sa family mo ngayon? Bread lang po. Hindi in a way na parang I'm the only one to provide for family. Kasi po, parang before talagang family ko, they were able to provide for me talaga po. Pero siguro other than financial, yung nabigay ko po pinakamalaking tulong sa family namin is yung status ko po ngayon na nakikita ko rin yung buong family ko po na masaya. Because And proud. what happened. Before po kasi syempre, a lot of people parang iniisip na parang mayaman lang. Pero in reality, hindi po talaga siya, may kaya lang. We can provide, we can give freelance. Kamukha ka kasing mayaman. Pero parang gano'n pa yung na-expect ng tao nung nag-start po kami. Pero reality, parang syempre nag-aaway pa rin yung family because of financial, nangungutang pa rin sa mga kamag-anak, ganyan. Tapos po siguro yung ngayon na na-feel ko na difference is ang saya namin ngayon sa pamilya ko compared before na stagnant po yung life namin sa pamilya, sa bahay lang si mama, dati magyayaya lang mag-mall, gano'n lang. Pero ngayon po, nakikita ko, even yung improves, kasi po yung mama ko may sakit po siya, scleroderma, tapos wala po yung Really? lunas, walang cure po yung sasakit. I didn't know that. Viral kami. Hindi ko alam, hindi naman po ako doktor, pero nakita kong gano'n siya kasaya. And parang yung everyday na nakikita niyo, pinapanood niya kami tsaka ni Daddy kami sa TV, ganyan. Simula po nun, hindi ko alam, nag-heal siya slowly po. Parang ngayon nakakalakad na siya. Ba't ako naiyak? Parang yun ko na-realize yung nabigay ko, hindi lang financial. Yeah. The happiness na proud po sila sa akin. And talagang bihira ko na po sila makita na mag-away. And even po yung mga kuya ko, super happy din sila na everyday po yung mama ko na nagkakaroon siya ng bagong friends, lumalabas na siya on her own na dati hindi niya kaya kasi nga yung sakit niya and parang wala naman siya pupuntahan, kapit bahay lang. Pero ngayon po talaga super happy. Pero totoo yun na, yung happiness na binigay mo sa nanay mo, hindi man siya lubusang nakakagaling ng kung anong nararamdaman niya, pero nakakabawas yun ng mga sakit na nararamdaman niya. At somehow, nabibigyan niya, napapahaba mo ang buhay ng nanay mo sa kaligayahan na binibigay mo. Yung positivity na binibigay mo sa kanya, may magandang epekto rin sa kanyang pangangatawan at kalusugan. Yung positivity and happiness, hindi man siya can totally cure illnesses, mayroon siyang naidudulot na maganda sa mga nararamdaman ng mga tao. And the pride that you give your parents, your whole family, kayo din, feeling ko it goes to everyone na bukod sa mga pinansyal na tulong na nabibigay natin sa mga pamilya natin, yung kaligayahan na nabigay natin sa kanila dahil sa tagumpay, ang sarap na masaya sila para sa atin. Hindi lang tayo yung masaya. Hindi lang tayo yung may ipinagmamayabang for ourselves. Ipinagmamayabang din nila tayo. Yung karangalan na binigay ninyo sa inyong mga pamilya, yaman din kasi yun. Congratulations to all of you. At hindi man ako best friend niyo pa for now, pero as a Filipino, thank you very much for the pride. Thank you. And keep on winning for you, for your group, and for all of us. Thank you. We are very proud of you. We are Thank you. very happy for you.
we are all rooting for you and I am personally going to support you. Thank you po, Ate Vaz. Maraming salamat po. So ayun, nagharutan, nagbungis-ngisan, nagbakulawan, nagpuksaan, nagtimbugan. Sa dulo, nagpakita ng mga puso nilang lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayong lahat, lalong-lalo na yung mga 18 at saka lahat ng mga nanonood dito sa vlog natin. So, yun po. GV lang. Thank you very much. And the Breadwinners, December 25. Sa Metro Manila Film Festival po, panoorin niyo po yan. At saka kung may time kayo, sana masamahan niyo kami sa premiere night. Kung may time lang, no pressure. SB19, I love you, thank you! GV lang! Oh my god! Josh on the floor. Was this originally uploaded on YouTube or is this on TV? That was so fun. That was so fun. Wow. I miss them so much. That was such a great interview. I really like that we got some emotional moments, some real moments, and fun games. Because I feel like after 3 years, you know, every interview kind of sometimes gets repetitive. They talk about the same thing and most of us know the answers. But in this, it's questions that are more deep and about, you know, giving back and gratitude and talk about their family, which they love to talk about. And, you know, I think it's so fun to have them like do a little roast of each other because it's fun. It's not that deep, but you know, they need those moments where they can also make fun of each other. That's what we love. And the bread thing was also funny. The fact that they ate so much bread, at first I thought, do they feel like they're forced to eat the bread? But no, they look like they really enjoyed that bread. I really loved every second of this video. There was so much gem. Like, you watch each member and you see like how cheeky and funny they are. So yeah, great interview, loved it. Guys, thanks so much for watching, hope you enjoyed. And I hope you have a wonderful Christmas and a Happy New Year. And I will see you next video. Bye.